presidente ng Pilipinas. May gago. Ang taas. Binabastos mo yung tatay nung vice president mo. Mga kababayan, ikaw man ang supporter ni Pangulong President Bongbong Marcos kan ex-President Duterte. Pakinggan mo po ang paliwanag ni Pinoy Survivor. One way out. One way out. Option number 2. Yung scenario number 2. Yung downfall mo, yung paglubog mo, baguhin mo. Good governance. Usigin mo lahat ng korupsyon. Usigin mo lahat yan. Pati sa loto. You fire people. Tanggalin mo si Tambalolo. Si Tambalolong. Tanggalin mo. Lahat yan. And then, tell your wife to shut up. Yung man up. Yung man up. Hindi siya binoto ng taong bayan. Ikaw ang binoto ng taong bayan. Hindi si Tamba. 200,000 lang boto siguro niyan. Eh ikaw, 31 million. So you man up, be the president. You have 4 more years and 5 months. Clock is ticking. Tick-tock, tick-tock. Pag umabot yan ng June 30, delikado ka na. Yun yung punto. Delikado ka na. Kasi pwede kang mapababang pilit dyan sa pwesto mo. Yun yung nakakatakot doon. Maestrada ka. No, maestrada. Delikado. So, dapat, yung sinabi ko sa iyo, mula January hanggang June 30, abal, ayusin mo yung pamamalakad mo. Hindi yan. Bumiyahe ka na naman. Tapos sasabihin mo, durugista si PRRD. How stupid can you be? How stupid? People are trying to save you. Pero how stupid can you get? Alam mo yung tao, ang taas ng respeto ng tao. Siguro pagka nag-survey yan, mataas pa survey niya sa iyo eh. Tapos sasabihin siya yung bangag. Nagsabihan ko yun ng bangag ka. Sasagot mo, baka yan ang bangag. Gago. Stupid. Lalo mo pinapakita na hindi ka dapat presidente ng Pilipinas. May gago. Ang taas. Binabastos mo yung tatay nung vice president mo. Kahit kunyari sila hindi ganun magkauyab-uyab, no? Magkasundo ng